Gaano nga ba katagal or kahirap makahanap ng work dito sa New Zealand kung dito ka gumraduate? Hi, this is Jo and I'm still sharing about life here in New Zealand at yan ang sasagutin po natin sa video na ito. So sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay nag-aral din dito, level 9 which is a master's degree, and I chose that due to certain benefits that I wanted for myself and family. So first po naisama ko yung asawa at anak ko, and then yung asawa ko po ay nagkaroon siya ng open work visa which allowed him to work in any field. Buti na lang po nakalinya siya sa IT, which is his field. And ako naman, bilang student, ay may work rights na 20 hours per week. And then, ang pinakagusto ko po sa level 9 is meron siyang post-study work visa na 3 years. So, syempre po, after studying, gumastos ka ng millions, gusto mo magkaroon din ng work. Kaya yan po yung pinili ko kasi maliit lang yung difference ng level 8 na tuition fee at saka level 9. Pero yung level 8, 1 year post-study lang, and then 3 years post-study naman yung sa level 9. Bakit important yung post-study work visa? Kasi ito po yung time na legally pwede kang maghanap ng work dito sa New Zealand sa kahit anong field. Hindi kailangang linya mo or yung tinapos mo. Siyempre, mas maganda kung yun yung expertise mo or hilig mo. Pero at least kahit saang linya pwede ka. And then that will be the time for you to prepare all the requirements para po sa application naman ninyo ng residency. Sa case namin, while meron po akong post-study work visa na 3 years, hindi na namin yun ginamit kasi si husband po ay nag-qualify sa skilled migrant category, and as family, kami rin po ay naging resident visa holders. So let's say walang ganon, talagang dadaan ka sa normal na from study visa to post-study work visa. Very important po na aware kayo sa mga conditions or kailangan ninyong ma-comply para magkaroon nito at maging residency soon. And if wala po kayong licensed immigration advisor, gusto ninyo ng legit na makakausap, I can connect you to one. Just let me know. Kasi ako po, hindi po ako licensed advisor. So, I can only share my story but not give you advice, lalo na po on visa. Alright, so let's get back to the real question of this video. So, to be honest po, recession pa rin dito sa New Zealand, and kailangan, kung pupunta kayo rito, lalo na as student, realistic yung expectations ninyo. And I'm sharing this video para po hindi nyo expect na dahil nag-aral kayo rito, nag-spend kayo ng millions, guaranteed yung magiging work nyo. Hindi po yan. Kahit po sa mga in-demand fields, hindi naman po agad-agad or basta-basta nakakapasok like healthcare. Kasi kung wala ka namang experience or registrations na hinahanap nila dito sa New Zealand, hindi po yun basta-basta magiging nurse ka or healthcare worker ka rito. So what I'm saying is just to be aware of your options and magkaroon kayo ng plan A, plan B, plan C, and discuss this with your licensed advisors. Alright? Masaya po dito sa New Zealand. I've really enjoyed living here. Sulit yung tuition namin. Pero, kailangan po aware din kayo sa mga pwedeng mangyari. Hindi po yung all roses, all pink yung iniisip ninyo. It's not always that way. May mga challenges. So, you need to be mentally and financially prepared. Lalo na po, hindi kayo agad-agad makakahanap ng work. So, syempre, yung rent, yung food, dire-diretso yan. Kailangan financially ready po kayo. In my case, it took me 4 months po before ako magkaroon ng full-time job. Sa batch namin ng mga Filipinos, ako po ang huli na nagkaroon ng job offer, kaya parang nalulungkot na ako. Hindi ba ako employable? But ganun, masipag naman ako. And then, chinaga ko lang po talaga. Debatable yung tungkol sa pag-a-apply ng apply, kasi yung sinasabi ng iba, kailangan daw parang targeted approach. Pero, lalo na pag medyo desperate ka, no, gusto mo na lang magka-work, ako talagang ginawa ko shotgun approach. Apply na lang ako ng apply. And then, I keep on improving my CV and my cover letter. These are 2 things po na wag nyong iti-take for granted. Very important to, kasi yung CV at cover letter lang ang magsasalita on your behalf pagka nababasa na ng employer yung application nyo. Kaya wag po kayong tamarin dyan. And syempre sa umpisa hindi mo ma-expect na mataas agad yung role mo kahit po 15 years or so many years yung experience mo sa Philippines or sa ibang bansa na managerial. Don't expect po na ganun agad yung malaland mong role dito. So be open to part-time roles, casual, even contract roles.
internship and volunteer just so you get local work experience. Yung contract roles po rito, kahit sabihin yung 6 months lang, minsan mas mataas naman yung offer nila na hourly rate kasi nga contract lang. So, be open. Sa case ko po, nag-accept ko yung work ko sa Zero. I didn't really like it at first kasi lower yung salary than my expectations, pero wala naman akong choice, diba? So, I stayed there for 10 months before applying for other roles outside of Zero. Unfortunately, na-land ko yung role ko rito sa Unitech, nagustuhan nila yung naging exposure ko sa Zero, which means na kahit po hindi nyo gusto yung role ninyo sa umpisa, you can turn it into, a positive thing for you, maging favorable sa inyo. May apply nyo doon sa magiging next ninyong role. Ako po, ang mga naging work ko ay barista, nag-sticker din ako, and then nag-work din ako sa bank. Pero ngayon po, coordinator ako sa school. So, ang layo niya sa work experience ko, background ko na business analyst, process improvement specialist sa Philippines. Pero okay lang kasi basta maayos naman yung sahod and happy ako sa mga kasama ko. I think depende naman yan sa values ninyo tsaka priorities ninyo. But what I'm just saying is, siguro tanggalin natin sa mind natin yung linya-linya and just gain local experience first. Tapos eventually, if that's really your goal, then go for it, diba? Alright, yung course naman, isa din po yung maganda ninyong pag-isipan kasi totoo po to na in demand yung mga HCA, yung healthcare workers, pero ang tanong, kaya mo ba yon? Kasi madali lang yung aral part. That's the easiest part. Ang mahirap po yung pag nandun ka na sa actual industry, job placement na what if, magaling ka nga sa theory tapos hindi mo naman talaga kaya yung physically and mentally yung workload ng isang healthcare worker, mahihirapan ka rin po magstay dun sa role at mag-grow. So what I'm really saying is don't be discouraged. Maganda pa rin po dito. Kailangan lang talaga ng konting preparation and kailangan po piliin ninyo yung inyong licensed immigration advisor kasi kung magbabayad na rin lang kayo for advice, make sure na worth it and makakatulong po talaga sa inyo. So, thank you for watching. Sana may na-share ako kahit papano sa video na ito. And please like and subscribe. Bye!